kong pinatubo. Tuwing pumapasok ako, sabi ng mga Kapampangan, akala ko sa resettlement lang may baluga. Dito rin pala mayroong baluga. Mahirap pala ako yung nandito pala sa bayan. Doon ko naranasan talaga yung discrimination. Noon pa man, ang mga katulad ni Elmer bilang isang Aita ay nilalayuan at kinukutya. Dito pa sa Patling noon, naranasan na talaga namin yung discrimination. Pagka hinahamon na namin sila ng suntukan noon, sasabihin sa amin, suntukan na lang tayo, sabi namin. Hindi kami makikipagsuntukan sa inyo, wala kami sisirain sa mukha nyo. Pangit ba talaga tayo? Pangit ba talaga mukha natin? Subalit, hindi naging hadlang para kay Elmer ang pagiging katutubo. Bata pa lamang, nagsumikap na siyang makapag-aral kahit kapos. Nagsimula na siyang magtinda habang nag-aaral. Wala kaming allowance galing sa tatay ko, nagtitinda ako ng pandesal. Tapos nung nag-aaral ko sa college, kailangan kong magtinda ng juice. Pinagsasabay ko basta may income ako. Subalit, hindi pa rin nawala ang mga salitang bumabatikos sa kanyang pagkatao. Sa kabila nito, nagkaroon siya ng ilang tunay na kaibigan na kanyang naging kakampi. May pinaprepare ang Diyos na kaibigan ko na nagiging tagapagtanggol. Kaya dumami yung mga kaibigan ko noon dahil nawala yung discrimination. Yung motivation din kasi sa akin ng mga leader sa Emmanuel Bible School noon na kasama talaga sa buhay yan, Elmer. Kailangan mo i-prepare yung sarili mo dahil in the future, magiging leader ka din ng mga kapwa mo katutubo. At nang siya ay makatapos ng kolehiyo, tuluyan na niyang niyakap ang tawag ng paglilingkod sa Diyos sa simbahan. Ngunit sa halip na kapayapaan, muli niyang naranasan ang diskriminasyon. Yun ang mahirap doon, yung expectation sa akin na pangunahan mo yung kapwa mo tribo. May time noon nung sinubukan talaga ako na ikaw muna assistant director ng Bible School. Ay, di ko kayang patakbuhin ito. Mayroong isang member ng board noon na huwag mong ipagkatiwala sa katutubo yung institusyon. Baka mamatay. Dahil alam naman natin yung mga katutubo. Sa gitna ng kaliwat kanang diskriminasyon, hindi mag-isang hinarap ni Elmer ang lahat. Kasama niya sa gawain ng Diyos ang kanyang asawa at katuwang sa pagbuo rin ng kanilang sariling pamilya. Doon namin talaga natutuhan na ng misis ko na palaging magdepende sa kapangyarihan ng panalangin, sa kapangyarihan ng pagtitiwala talaga sa Panginoon. Kaya for 17 years na sa Bible School, hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Tinanggal namin yung solicitation, tinanggal namin yung pagsulat sa mga sponsor. Hindi ka nanghihingi but God still provide our needs sa Emmanuel Bible School. May time din noon nung naging district superintendent ako sa Zambales, sasabihin ng ibang mga church member dahil mga sapatag sa tindig, bihis, hindi ka talaga mukhang DS Siguro yung nakikita sa akin, yung physical appearance ko. Pero iba, pagka nagpe-pray ka naman DSL na, parang tinitibag kami, gano'n. Sa paglipas ng mga taon, masigasig na pinalago ni Elmer ang ministeryong ipinagkatiwala sa kanya, ang pangunahan ng kanyang tribo sa mas malalim na pananampalataya at itaguyod ang pagtuturo at paghubog ng mga Kristiyano upang maglingkod sa Diyos bilang direktor ng Emmanuel Bible School. Dala-dala ko yun yung No Tribes Left Behind in God's Heart. Nakikilala ko na ng mas malalim ang Panginoon na hindi siya sinungaling na Diyos. Kung magpapatuloy ka lang sa Kanya, bagamat may mga pagsubok, may mga struggle, kakayanin mo lahat yan. Ngunit sa muling pagharap ni Elmer sa panganib, magagawa pa rin kaya niyang ipahayag ang kabutihan ng Diyos? Tinabihan ako ng doktor na manalangin ka na. Tinaningan ako 6 months. Anong sakit ang dumapo kay Elmer at paano niya ito hinarap? Abangan ang pagpapatuloy ng kanyang kwento bukas. Maaring minsan ay naramdaman mong hindi ka mahalaga. Maaring naranasan mo na ang balewalain, maliitin o masaktan. Pero pakinggan mo ito. Nakikita ka ng Diyos. Alam niya ang bawat sakit at luha mo. Gusto niyang pagalingin at baguhin ang kwento ng buhay mo. Hindi dumating si Jesus para sa mga perpekto. Dumating siya para sa mga katulad nating kailangan ng pag-asa, ng yakap
ng bagong simula. You're not too far, too flawed, or too forgotten for the grace of God to reach you. If your heart's stirring right now, it's not just emotion. It's beyond that. It's an invitation. The same Jesus who lifted Elmer up, who transformed his scars into a testimony, can do it also for you. All he needs is a yes. And if it's a yes, then pray with us. Just say, "Dear Lord, here I am, just as you called me, a sinner, looking for hope, in despair, confused, but yet you still love me. So I come to you and confess to you all my sins and ask your forgiveness. I choose today to turn my back from a life full of sin, and I choose to embrace you. I choose to have that fruitful, victorious life. And so now, Lord, I declare, Jesus, be the Lord of my life. Jesus, be my Savior. Thank you, Jesus, because you made the way when you went to the cross, died for me, and then rose from the dead for me so that today I can embrace this new life. Thank you for loving me that way. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Panginoong Jesus, tinatanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Sa panahon ng kalituhan at kawalang katiyakan, ang Holy Spirit ang magdadala ng kapayapaan, gabay at kapangyarihan sa atin. Sa bagong video na Walking in the Spirit, matutulungan ka nina Gordon, Charlene at Terry na lumago sa pangunawa kung paano kumikilos ang Holy Spirit araw-araw. Get video streaming access to Walking in the Spirit when you donate 1,000 pesos to CBN Asia. Plus, get the 40-day devotional ebook for free. Become a CBN Asia partner today. Sa modernong panahon, karamihan sa ginagamit natin ay may halong kemikal. Kaya mahalagang malaman ang 5 susi para labanan ang sakit at magkaroon ng malusog na pangangatawan. Pagtibayin ang kalusugan sa tulong ng mga bagong kaalaman ng medical experts sa Boost Your Immunity. Get exclusive streaming access to this 5-part video series kapag nag-donate ka ng 2,500 pesos o higit pa sa CBN Asia. Just scan the QR code. Restart a healthy lifestyle. Boost your immunity. We're back on the 700 Club Asia. Isang pagpapala na makasama ang may bahay ni Elmer Victoria na si Josephine para i-share niya ang pinakitang katapatan ng Diyos sa aming audience, no? So welcome to the show, Josephine. Welcome. Maraming salamat po. Paano mo nilalabanan ang pagod o lungkot kapag si Elmer ay nilalait o hinuhusgahan? Paano mo ito napagdaanan? Every time po na merong mga ganun po kasi ang palaging nasa isip ko at pag may sharing time kaming pamilya, dadaanin namin ang lahat ng problema namin sa tuhod. Mananalangin po kami. Opo. Wow. Kasi wala, Talagang sa palagay ko po, sa pagbabasa ng Bible at mga karanasan, bilang isang katutubo, wala po kaming ibang kakampi. Kundi ang Diyos lang. Kaya wala kaming ibang gagawin kundi lumapit sa Panginoon at ang mga gagawin namin yung makakapagpangiti sa Kanya. The most powerful solution. yes. So, Josephine, may panahon ba na napaisip ka kung kakayanin yung mag-asawa ang bigat ng tawag sa kanya bilang leader ng tribo? Sa punto poong iyon, ang inspirasyon ko po simula nung maging Kristiyano ako, yung kay John Wesley po. Yung kwento ni John Wesley na yung
kahoy na niluluhuran niya ay naukit na sa pananalangin. At yung kay George Muller po na Yes. Sa orphanage. sa orphanage po, hindi sila nag-solicit. Pero dahil ang humingi lang siya sa nagdepende Panginoon. po sila sa Panginoon. Totoo yun. At Ibinigay ng Diyos. Parati may miracle. Yun po ang mga inspirasyon po. Bigyan ka ng inspirasyon ng Panginoon. Wow. May alaala ka ba kung kailan nakita ng mga anak nyo ang pagkilos ng Diyos sa buhay nyo bilang mag-asawa? Nakita Ilan ba po, yung anak ninyo? dalawa po. Dalawa. Nakita po ito ng mga anak ko nung palagi po naming pinag-uusapan na 2007 na transfer po kami ng Bible School, Emmanuel Bible School. Tapos pagdating po namin doon, libre na kami sa lahat. Yung dating pinanggalingan namin sa Botolan, hirap na hirap po kami. Pero ang sabi ni Pastor Elmer, palagi niyang inaawit yung "They are new every morning." Panginoon, kailan namin ito mararanasan? Yung hindi na namin po problemahin yung kakainin namin bukas. Ikaw na ang nag-provide ng lahat. 2007 po, nilipat kami ng Diyos sa Tarlac. At naranasan namin doon na hindi na kami bibili ng pagkain. Hindi na kami magbabayad ng kuryente. Ang institusyon na po ang magbabayad ng mga yon. Kaya doon po namin nakita at pinag-uusapan namin yung sa Deuteronomy na titira kayo sa mga bahay na hindi ninyo itinayo, iinom kayo sa mga balon, sa balon na hindi ninyo inukay. So naintindihan na po ito ng mga anak ko at makita ko minsan sa pinapagawa po sila ng mga paragraph sa school, nung high school na po sila. Essay. Opo, essay. Proud ako sa mga magulang ko na mga pastor kasi malaki ang pananampalataya nila sa Diyos. Kaya mas maayos yung buhay. Nung nag-enroll po yung panganay ko po sa Tarlac State University, wala po kaming pera. Pero pumunta sila Pastor Elmer, pina-enroll po sila. Nililihans nila yung school. Sabi nila, Lord, mag-prepare ka naman ng kakampi namin sa school na ito. Gustong mag-aral ng mga bata sa kolehiyo pero wala kaming pera. Pagpasok po nila, yung presidente ng school, kilala pala namin, Kristiyano. Okay. So, yung presidente na po ang nag-ayos ng scholarship. Ito, puntahan nyo itong taong ito sa room na ganito, hingi kayo ng form. Itong next na question, alam ko na yung sagot, pero Josephine, baka meron kang idadagdag. Ano mga aral sa pananampalataya ang gusto mong ipamana sa mga anak nyo, lalo na yung galing sa mga pinagdaanan nyo ni Pastor Elmer? Una po yung hindi ka magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Kasi po namasdan ko bilang isang katutubo na naniwala talaga sa anito, na yung uncle ko po na namatay at saka auntie ko, dahil nung namatay sila hindi pa Kristiyano, matigas na yung kanilang katawan humihinga pa. Oh my. Ayaw ko pong mangyari sa pamilya. Ayaw kong maputol yung Christianity sa family po na binuo ng Diyos sa buhay namin ni Pastor Elmer. Tsaka po yung mga mabubuting bagay sa kultura na in-incorporate namin sa Biblia. Halimbawa po yung pwede kaming manalangin ng chant, pwede kaming magsayaw ng pagpupuri sa Panginoon bilang isang aita. Yun po ang gusto kong sabihin sa mga anak ko na ipagpatuloy. Yung Kristyanismo na nagbago ng buhay na meron po kami. Amen. Amen. Wow, Amen. so full. Maraming salamat, Josephine, sa lahat ng shinare mo po. Na-bless kami. Maraming salamat. Nakilala natin, Josephine at si Elmer, isang aita na dumanas ng matinding diskriminasyon, kahirapan at sakit. Pero sa lahat ng pinagdaanan nila, may isang bagay na hindi nila binitawan. Panalangin. Hindi sila nanghingi, hindi sila umasa sa ibibigay ng tao. Ang ginawa niya, lumuhod, nanampalataya,
at nakita niya ang Diyos na tumugon. Hindi lang minsan, kundi paulit-ulit. Kung ikaw ay dumaraan sa sakit, kabiguan, o pakiramdam mo'y walang nagmamalasakit sa iyo, hindi ka nag-iisa. Tulad ni Elmer, may Diyos na handang makinig, tumulong at magpalakas. Bukod sa Kanya, may mga taong handang manalangin kasama mo. Kaya tumawag sa CBN Asia Prayer Center. Bukas ito 24/7, araw at gabi para sa iyo. Hindi mo kailangang maghintay ng miracle para manalangin sapagkat sa panalangin magsisimula ang miracle mo. Sa tuwing nag-iisa ka sa panalangin o nag-aaral ng salita ng Diyos, huwag mong kalimutang may katuwang ka. May mga inspirational write-ups sa cbnasia.org na handang gumabay, magpalakas at magpaalala ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kaya bisitahin na ang cbnasia.org at tanggapin ang bagong lakas na mula sa salita ng Diyos. At para sa mga laging nasa biyahe, nasa pila o sabay-sabay ang gawain, may Tanglaw app para sa iyo. Isang daily audio devotional na madaling pakinggan at makakonect. I-download mo ito ng libre sa Google Play Store, App Store, Spotify at Apple Podcast. Isang tap mo lang, may pag-asa ka na mula sa kanyang salita. Sa aming pagbabalik, makakasama natin muli si Elmer. Kanyang bibigyang linaw ang iba pang mga isyong bumabalot sa kanyang kwento bilang isang aitang nakakaranas ng diskriminasyon. Yan at marami pang iba pagkatapos ng ilang mahalagang paalala. Diyan lamang kayo. Mangingisda sa Romblon si Joseph. Ang dating maliit na nunal sa kanyang muka ay lumaki ng lumaki. Hindi niya ito naipagamot dahil sa kahirapan. Kaya yung tulog ako, nakakamot ko siya. Tapos, nadugo siya pagka umaga, naidugo na. Pero nang dumating ang Operation Blessing Mobile Clinic, libre siyang naoperahan. Nagpapasalamat ako sa Operation Blessings dahil kung wala yung kanilang presensya, hindi rin matanggal yung aking problema sa nunal. Kaya maraming salamat sa Diyos dahil dumating kayo dito. Maraming salamat sa inyong pagbibigay sa CBN Asia. Mas marami pang tulad ni Joseph ang makakaranas ng kagalingan at pag-ibig ng Diyos. May I encourage you to send a donation monthly so we can continue to extend the much-needed help to more of our kababayans. Be a CBN Asia partner now. Please scan the QR code or call the numbers on your screen. God bless you as you give. Ikaw ba'y bigo, nagsisisi, nasasaktan, nakagapos sa pait ng nakaraan? Don't let your past define who you are. God defines who you are. Pakinggan ang 7 Steps to Restart para sa bagong simula. Matatanggap mo ang exclusive access sa audio teaching ni Peter Kairos kapag nagbigay ka sa CBN Asia ng kahit na magkanong halaga. I-scan ang QR code para maipadala ang donasyon. Restart para sa bagong simula. Become a CBN Asia partner today. Kayo ay nanonood pa rin ng The 700 Club Asia. Isang pagpapala na makakasama muli natin si Elmer Victoria ngayon at siyempre ang kanyang misis na si Josephine. Salamat Elmer sa pagtanggap nyo ng invitation, no? Salamat po, sir. Salamat, ma'am. Let me ask the two of you, may panahon ba na tahimik ang Diyos sa buhay mo? Anong sitwasyon ito at paano mo nalagpasan ang mga sandaling parang wala siyang sagot? Anybody can answer. Kasi you always run to God eh. Wala nang ibang kayong pinupuntahan. Si Lord lang. So merong times ba na tahimik siya? Maraming mga pagkakataon po na tahimik din naman talaga ang Diyos po. Pero kaya dahil sinanay na rin kami sa mga turo ng mga spiritual mentor namin na bumalik palagi sa salita ng Diyos, sa Biblia, doon nakikita namin muli parang may mga itinuturo siya na panibago sa atin, sa amin, na kailangang ayusin, parang ganun po. Yung pagsasaayos ng buhay,
minsan yun, tahimik yung Diyos talaga. Pero may sagot pa rin. Palaging may sagot. Palaging sumasagot. Yung ano po, matagal na po namin gustong magkaroon ng bahay. Pero matagal na panahon po na nananalangin kami na magkaroon ng pera para sa sarili naman naming bahay. Pero ano po, ang Diyos, ngayon po nasa 50 plus na po kami. Pero last year pa lang namin nasimulan yung talagang sarili po naming bahay at hindi pa tapos hanggang ngayon. Kulang na lang ng tiles tsaka nung ceiling. Okay, pero grabe si Lord, ha? Talagang tumutugon siya sa panalangin. Opo. Kanyang timing lang. Oo. Minsan bang nahirapan kang ninyo, no, natanggapin ang sarili ninyong pagkakakilanlan bilang Aita at leader sa simbahan? Ikaw, Elmer, minsan ba nagkakaroon kayo ng ganong oras na nagsa-struggle kayo? Marami rin po kasi halimbawa, sa height, sa kulay, kapag ka nakakarinig ka nga ng mga discriminations, nakikita mo parang, bakit kaya nagkataon na maliit nga kami, maitim, tas kulot pa. Pero may maraming mga pagkakataon naman na ipinapaunawa ng Panginoon na special kitang nilikha, may purpose ako sa iyo, at gagamitin kita, mga ganun po. Parang yun yung nagbibigay ng lalong inspirasyon para gamitin yung buhay na ipinagkaloob ng Panginoon sa amin. So, meron namang, kumbaga, that's the way you overcome it. Yes, iniisip nyo na merong layunin ng Panginoon. Okay. Kagaya din po nung na-aksidente po ako, nawakwak yung paa ko. Oh. Tapos, siyempre, sabi ng iba, yan, parusa na yan kay Pastor Elmer, mga ganun. Kaya nagsasuffer siya. So parang pinapahina ako nung word na suffering, yan. Parusa yan. Siguro makasalanan niya si Pastor Elmer, kaya nawakwak yung paa niya, ganun. Pero habang tumatagal po, yung word na suffering, pinapalitan ng Panginoon ng training. Sabi ko, Lord, ito pala yun, hindi siya suffering, it's a training. So yun yun, after ng paggaling ko din sa paa ko, ginawa ako ng Panginoon na superintendent ng mga Aita pastor. Kaya siguro it's part of it's part of my suffering, it's a training pala. Yan, ganun po. Yes. So, hindi ko na tatanungin kung question mo si Lord, bakit kami pinanganak na Aita? Di na. Dahil na-overcome nyo na yun. At alam mo yung plano ng Panginoon para sa buhay nyo. Oo. May pagkakamali ka bang nagawa bilang leader na ginamit ng Diyos para turuan kayo kumbaga training din yun, turuan kayo ng Christ-likeness, yung kababaang loob, o binigyan ka ng talino dahil sa nangyaring yun? Actually, mayabang din po ako. Okay. Hindi ko nakikita yun. Actually, lahat ata tayo, di ba? Meron po talaga akong katangian na gano'n. Dahil siguro sa sulsul din ng mga iba. Kaya may mga pagkakataon kung karapatan ko, ipipilit ko talaga yon, parang gano'n. Pero meron akong spiritual mentor na si Sir Dick na nagsasabi sa akin na parang, halimbawa kung tumawag ako ng katulong ko sa bahay at faithful naman siya sa bahay, hindi ko ba masipag, hindi ko ibibigay yung sweldo ko sa kanya, parang ganon. So ako, parang nakita ko, o nga naman, kung magiging faithful ako as servant of God, magiging masipag, titiisin ba ako ng Panginoon? So yung rights ko sa sweldo mula sa church, hindi ko na ina-assert yun kasi alam ko, mayroong Diyos na kayang magbigay sa amin ng pangangailangan namin. Maraming salamat, Pastora Josephine and Pastor Elmer, for sharing your life and amazing journey na it's only God talaga, no other source. Amen.
And for those of you who are watching right now, allow us to pray for you if you're going through some struggles or let's say between husband and wife, you're going through some insecurities or doubts. Let the Lord bring clarity to your situation. Heavenly Father, we thank you and we praise you. And just like Pastor Elmer and Pastora Josephine, they only have one source, one direction, one journey, and that is you. And so we come to you, the God who never disappoints, the God full of hope and answers and promises that are all yes and amen. And we bring to you these needs. Would you come supernaturally now and touch every single one who's putting their faith and trust in you? Release now your healing. Release now your grace. Release now your strength unto each and every one of them in the name of Jesus. Yes, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus, I pray. Merong mga nanonood sa ating mag-asawa, wala silang harmony and unity sa kanilang marriage. Make the Lord the third cord, the third strand in your marriage. Siya ang gawin yung sentro ng inyong pag-aasawa. Humugot kayo ng pagmamahal sa Kanya dahil ang pagmamahal niya, it will overflow sa inyong mag-asawa. Humugot kayo ng pagmamahal sa Kanya. He is saying, I love you and I put you together for a purpose. Lord wants to heal and make you whole. Receive that in the name of Jesus. Receive that. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho, lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text answered prayer and share your story with us. Send it to 0917-126-1442. Kung pakiramdam mo ngayon ay maliit ka, hindi sapat, pakinggan mo ito. Ngunit pinili ng Diyos ang mga sa tingin ng mundo'y hangal upang hiyain ang marurunong. Pinili ng Diyos ang mahihina upang hiyain ang malalakas. Siguradong na-bless ka sa kwentong tampok namin ngayon. Nagagawa natin ang programang ito dahil sa inyong suporta. Wala tayong paid commercials. Kung nais mong maging bahagi ng gawain ng Diyos sa The 700 Club Asia, we encourage you to send us a donation by scanning the GCash QR code on the screen. You may visit cbnasia.com/give for other ways to give, like bank transfer or credit card. Abangan bukas ang pagpapatuloy at pagtatapos ng kwento ni Elmer. Same time, same channel. Dito pa rin sa The 700 Club Asia. Hanggang sa muli, lagi natin tandaan, mabuti ang Diyos at mahal ka niya. God bless you. Bless you. Katutubo, tinaningan ng kamatayan. Tinawag ako ng Red Cross. Hindi pwede gamitin yung dugo mo kasi may tama ka. Mabubuhay pa kaya si Elmer ngayong Biyernes, alas 12 ng hating gabi. Dito lang sa The 700 Club Asia sa GMA.